Noong araw na umalis si Senyora para magbakasyon, naiwan kaming dalawa lang ni Don Antonio sa mansyon. Sinabi sa akin ni Don Antonio ang isang bagay na nabanggit ng kanyang asawa. Nahihirapan daw siya dahil masyado akong malaki. Sabi niya habang naninigas ang kanyang mukha. Nasabi pala yun ni Clarissa sa'yo. Nag-alok ako. May maitutulong po ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Don Antonio at naputo lang kanyang sasabihin. Mirna, anong ibig mong... Alam kong nahihirapan din si Don Antonio. Iniiwasan siya ni Senyora. Noong sandaling iyon napagtanto ko kung bakit hirap na hirap si Senyora. Naramdaman ko mismo kung gaano katindi ang pagkalalaki ni Don Antonio. Talaga bang 70 anyos na siya? Ang init at enerhiya na lumalabas sa kanya ay hindi nalalayo sa isang binatang lalaki. Naintindihan ko na kung bakit nabibigatan si Senyora. Ngunit ako ay isang kasambahay na nagtrabaho sa pamilyang ito sa loob ng 10 taon. Hindi ko kailanman pinangarap na pagtataksilan ko si Senyora na itinuring ko ng parang kapamilya. Hindi ko inakalang ang isang padalos-dalos na desisyon ay babago sa buong buhay ko. Bago tayo magsimula, malaking tulong kung magla-like at magsusubscribe kayo bilang suporta. Ngayon, sisimulan ko na ang kwento. Ang pangalan ko ay Mirna, 55 taong gulang. 10 taon na ang nakalilipas nang mamatay ang aking asawa at mag-isa na lamang ako sa buhay. Mula noon, nagtrabaho na ako bilang kasambahay sa mansyon ni na Don Antonio. Noong una kong makilala si Don Antonio, 10 taon na ang nakakaraan, 60 anyos siya noon, pero hindi kapani-paniwala ang kanyang karisma. Ngayong 70 anyos na siya, nananatili siyang malakas at kagalang-galang. Ang asawa naman niyang si Senyora Clarissa ay 67 anyos na, pero napaka-elegante at ganda pa rin. Nag-aral siya ng musika noong kabataan niya, kaya malinaw at maganda ang kanyang boses. Sa simula, simpleng amo at kasambahay lang ang turingan namin, pero sa paglipas ng panahon, naging parang tunay na pamilya na kami. Noong naoperahan si Don Antonio, sinamahan ko si Senyora sa pagbabantay magdamag. Ipinagdiriwang din nila ang birthday ko at binibigyan ako ng regalo tuwing Pasko. Dahil sa iyo, Mirna, naging tunay na tahanan ng bahay na ito. Iyan ang laging sinasabi ni Don Antonio. Pero sa loob ng 10 taon, may isang bagay akong ipinagtataka. Mag-asawa silang nagmamahalan pero may kakaibang ilangan sa pagitan nila. Tuwing gabi nauunang pumasok sa kwarto si Senyora, habang si Don Antonio naman ay madalas na naiiwan mag-isa sa sala hanggang hating gabi. At ngayong taon, sa ika-10 taon ko rito, madalas kong mapansin na mukhang pagod na pagod si Senyora. Si Don Antonio naman ay mas lalong nagpupuyat sa kanyang opisina sa bahay. Isang gabi habang naghuhugas ako ng pinggan, lumapit si Senyora sa kusina. Mirna, pwede ba tayong mag-usap sandali? May kakaibang bigat sa boses ni Senyora. Mirna, ang sasabihin ko sa iyo ay huwag na huwag mong sasabihin kay Don Antonio. Atin lang ito. Bakas sa mga mata ni Senyora ang lalim ng problemang hindi ko pa nakita noon. Akala ko, noong una, ay simpleng hingahan lang ng sama ng loob, pero hindi ko alam na ang susunod niyang sasabihin ay babaligtad sa payapa kong mundo. Nakaupo kami sa sofa sa sala at ibang-iba ang itsura ni Senyora. Ang babaeng laging kalmado at elegante ay nanginginig ang mga kamay. Mirna, huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Antonio. Nanginginig ang boses niya. Tumango ako at naghintay. May tiwala siya sa akin na nabuo sa loob ng 10 taon. Sa totoo lang, hirap na ako sa pagsasama namin bilang mag-asawa. Dahan-dahang simula ni Senyora. Noong una hindi ko naintindihan. Hindi naman masama si Antonio. Sa katunayan ng problema ay masyado siyang malakas. Namula ang mukha ni Senyora. Doon ko lang naunawaan kung ano ang tinutukoy niya. Kahit 70 anyos na siya ang ano ng asawa ko, ay masyadong malaki at ganun pa rin kalakas. Sobra. Hindi ko na talaga kaya. Nabigla ako. Sa 10 taon ko sa bahay na ito, hindi ko kailanman naisip ang ganitong bagay. Patuloy na nagsalita si Senyora. Bata pa lang kami, ganoon na siya.
Iba si Antonio sa lahat ng aspeto, sa negosyo at maging sa bagay na yon. Habang nakikinig sa paggamin ni Senyora, hinaluan ng iba't ibang emosyon ang nararamdaman ko. Naawa ako sa kanya, pero kasabay nito, hindi ko mapigilang maging mausisa. Talaga bang kahit 70 anyos na, ay ganun pa rin siya kalakas? Kung hirap na hirap si Senyora, gaano ba nagkaroon ako ng mga imahinasyon na ikinagulat ko rin. Na hirap na akong sarilinin ito. Hinawakan ni Senyora ang kamay ko. Hindi ko ito pwedeng sabihin sa mga amiga ko. Ikaw lang ang sa tingin ko ay makakaunawa. Noong una naisip kong aliwin at payuhan siya. Pero sa isang sulok ng puso ko, may ibang kaisipan na ang umuusbong. Ako man ay 50 anyos na at matagal nang namumuhay mag-isa bilang byuda. Mula nang mamatay ang asawa ko, isinara ko na ang pinto sa mga bagay na yon. Pero matapos marinig ang kwento ni Senyora, tila nagising ang mga natutulog kong damdamin. Senyora, bakit hindi niyo po subukang kausapin si Don Antonio? Maingat kong tanong. Kung posible ang ganoong pag-uusap, ginawa ko na sana. Ayaw pag-usapan ni Antonio ang mga ganyang bagay, malalim na bumuntong hininga si Senyora. Higit 40 taon na kaming kasal, pero hindi namin ito napag-usapan ng maayos kailanman. Sa sandaling yun may pumasok na kakaibang ideya sa isip ko. May maitutulong kaya ako? Siyempre, hindi ko pa alam kung anong klaseng tulong. Basta ang gusto ko lang ay maresolba ang problema ng pamilyang ito. Senyora May, magagawa po ba ako para makatulong? Lumabas sa bibig ko ang mga salitang yon na ikinagulat ko rin. Tinitigan ako ni Senyora sandali at umiling. Salamat sa malasakit, Myrna. Pero problema naming mag-asawa ito na kami ang dapat lumutas. Natapos ang usapan namin ng gabi na yon. Pero hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Senyora. At higit sa lahat, nagkaroon ako ng bagong pagtingin at kuryosidad kay Don Antonio. Sa mga sumunod na araw matapos ang pag-amin ni Senyora, pakiramdam ko ay naging ibang tao ako. Habang nagtatrabaho, laging lumilipad ang isip ko. Tuwing nakikita ko si Don Antonio, naaalala ko ang sinabi ni Senyora. Napakalakas pa rin niya sa kabila ng edad na 70. Kahit sa paghahatid ng kape sa umaga, iba na ang titig ko kay Don Antonio. Totoo ngang iba siya kumpara sa ibang matatandang lalaki. Malapad ang balikat tuwid ang tayo at malakas ang bawat hakbang. Higit sa lahat ang kanyang mga mata ay puno ng karisma na hindi pahuhuli sa mga kabataan. Myrna, ang sarap ng kape ngayon ah. Nakangiting sabi ni Don Antonio. Naramdaman kong namula ang mukha ko. Kung dati tatanggapin ko lang yon bilang simpleng papuri, pero ngayon ay parang may ibang kahulugan na sa akin. Salamat po, sir. Nanginginig ang boses ko. Tiningnan ako ni Don Antonio na parang nagtataka. Myrna, may sakit ka ba ang pula ng mukha mo? Ah, wala po. Mainit lang po kasi sa kusina. Mabilis akong tumakas pabalik sa kusina. Pagtingin ko sa salamin, pulang-pula nga ang mukha ko. Ano ba itong ginagawa ko? Nagalit ako sa sarili ko. Dapat ay dinadamayan ko si Senyora sa problema niya, pero heto ako at nag-i-imagine ng kung ano-ano. Pero lumipas ang ilang araw, hindi humupa ang nararamdaman ko. Mas lalo pa itong lumakas. Isang hapon lumabas si Senyora para makipagkita sa mga kaibigan. Nagtatrabaho noon si Don Antonio sa kanyang library o opisina sa bahay. At dinalhan ko siya ng tsaa. Sir, heto na po ang tsaa. Salamat, Myrna. Maupo ka muna, sabayan mo akong magkape. Madalas naman itong mangyari dati, pero noong araw na yon, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ang opisina ay pribadong espasyo ni Don Antonio, kaya mas naging personal ang pakiramdam. Parang may kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang araw, Myrna. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Don Antonio. Sa 10 taon hindi nakakaligtas sa kanya ang maliliit na pagbabago sa akin. Wala naman po. Hindi ko pwedeng banggitin ang usapan namin ni Senyora. Myrna, di ba parang pamilya na tayo, kung may problema ka sabihin mo lang. Ang mainit na boses ni Don Antonio ay lalong nagpagulo sa isip ko. Sa sandaling iyon naisip ko ang isang delikadong bagay. Kung hirap na hirap si Senyora, baka pwede akong makatulong, pero hindi ko yun masabi.
Iba ang lumabas sa bibig ko. Sir, mukhang stressed po kayo ngayon. Gusto niyo po bang masahiin ko ang balikat niyo? Nagulat ako sa sarili kong alok. Sa loob ng 10 taon, hindi ko pa ito nagagawa. Mukhang nagulat din si Don Antonio. Masahe sa balikat. Saglit na katahimikan. Sa katahimikang yon, nag-alala ako na baka marinig niya ang tibok ng puso ko. Sige, pakiusap. Naninigas nga ang balikat ko ngayon. Tumango si Don Antonio. Nagsimulang manginig ang kamay ko. Paglapat ng kamay ko sa malapad na balikat ni Don Antonio, para akong nakuryente. Ang matipuno at matigas na kalamnan ay naramdaman ng aking mga palad. Talaga bang 72 anyos na siya, ang katawan niya ay kasing tigas ng sa binata. Ang sarap! Ang init ng mga kamay mo, Myrna. Ang bawat ungol ni Don Antonio ay iba ang dating sa pandinig ko. Mas lalo kong iningatan ang pagmasahe. Pero may kakaibang nangyari. Bumibigat ang paghinga ni Don Antonio at naramdaman kong medyo nanigas ang katawan niya. Biglang may narinig kaming pagbukas ng pinto sa may entrada. Honey, nandito na ako, boses ni Senyora. Mabilis kong inalis ang kamay ko at umatras. Clarissa, ang aga mo yata. Tila nataranta rin si Don Antonio. Mula noong araw na yon, nagkaroon ng kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Don Antonio. Kapag nagkakatinginan, nagkakahiyaan at umiiwas at hindi na kasing natural ang mga usapan. Higit sa lahat, naramdaman kong nagbabago na ako. Nagsimula ito sa kagustuhang tulungan si Senyora, pero nauwi sa pagkakaroon ko ng sariling damdamin. Ang araw ng kapalaran ay dumating nang umalis si Senyora, kasama ang kanyang mga kakolehiyo para sa isang cruise trip. Ito ay 3 gabi at 4 na araw na biyahe, kaya sa unang pagkakataon, kaming dalawa lang ni Don Antonio ang naiwan sa bahay. Ito ay sitwasyong hindi pa nangyari noon. Noong umagang yon, gumawa ako ng kakaibang desisyon. Matagal akong namili sa kabinet at nagsuot ng bestidang lampas tuhod, mas maiksi kaysa sa karaniwan kong suot. Nag-ayos ako ng buhok at naglagay ng pabango na mas matapang kaysa dati. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay magiging espesyal ang araw na ito. Myrna, parang lalo kang gumanda ngayon na. Puna ni Don Antonio ng umagang yon. Namula ang mukha ko. Talaga po. Parang may iba. Nagpalit ka ba ng pabango? Naramdaman ko ang pagtingin ni Don Antonio sa kabuuan ko, lalo na nang sandaling tumigil ang tingin niya sa maiksi kong palda. Sa paghahanda ng tanghalian, mas ginalingan ko pa. Inihanda ko ang mga paborito ni Don Antonio. Myrna, may okasyon ba napakasarap ng pagkain? Wala naman po. Wala po kasi si Senyora, kaya kayo lang po ang aasikasuhin ko. Sa sagot ko, ngumiti ng makahulugan si Don Antonio. Pagdating ng hapon, lalong naging kakaiba ang atmosfera. Nanunood ng TV si Don Antonio sa sala, habang ako naman ay nagpapanggap na naglilinis sa paligid. Sinasadya kong yumuko sa harap niya para magpunas ng mesa o kaya ay tumingkayad para abutin ang mataas na lugar. Myrna, tama na yan, magpahinga ka muna. Ayos lang po, marami pa pong gagawin. Wala naman si Clarissa, bakit ka nagpapakaabala? Umupo ka dito, manood tayo ng TV. Itinuro ni Don Antonio ang sofa. Nagkunwari akong nag-aalangan bago umupo. Sinadya kong ayusin ang palda ko para mas umangat ito. Umupo ako ng mas malapit kay Don Antonio kaysa sa nakasanayan. Luma ang pelikula sa TV pero wala akong naiintindihan sa pinapanood. Masyadong malakas ang presensya ni Don Antonio. Naamoy ko ang kanyang panlalaking pabango at nararamdaman ang init ng katawan niya. Ipinatong ko ang isang binti sa kabila, kaya lalong umangat ang palda ko at naramdaman kong napasulyap doon si Don Antonio. Myrna, biglang tawag ni Don Antonio. Salamat sa 10 taon dahil sa iyo naging tunay na tahanan ng bahay na ito. Ako po dapat ang magpasalamat. Itinuring niyo akong kapamilya. Pamilya! Inulit ni Don Antonio. Oo nga, parang pamilya. Minsan mas komportable at mahalaga pa kaysa sa tunay na pamilya. Noon ako nagkaroon ng lakas ng loob magsalita. Sir, hindi po ba kayo nahihirapan nitong mga nakaraan? Nahihirapan saan? Tungkol po sa inyo ni Senyora. Nanigas ang mukha ni Don Antonio. Anong sinabi ni Myrna?
Ni Clarissa, sinabi po sa akin ni Senyora, nahihirapan daw siya dahil masyado kayong malaki at malakas. Mahabang katahimikan. Ganun pala. Sinabi pala ni Clarissa yon. Malalim na bumuntong hininga si Don Antonio. Sa totoo lang matagal ko na ring iniisip yan. Habang tumatanda ako, parang iniiwasan na ako ni Clarissa. Siguro po, hirap na hirap kayo. Maingat akong lumapit kay Don Antonio. Mahigit 40 taon na kayong magkasama, tapos mararamdaman niyong nabibigatan siya sa inyo? Pero malakas pa po kayo. Siguradong may pangangailangan pa kayo. Tumingin sa akin si Don Antonio. Sir, pwede po ba akong makatulong? Pagkasabi ko noon nagulat din ako. Ano bang pinagsasasabi ko? Nanlaki ang mata ni Don Antonio at hindi nakapagsalita agad. Mirna, anong ibig mong... Alam ko pong nahihirapan kayo. Iniiwasan kayo ni Senyora. Bumuntong hininga muli si Don Antonio at nag-isip. Pagkatapos hinawakan niya ang kamay ko at nanatiling tahimik ng matagal. Sigurado ka ba ayos lang ba ito? Nanginginig ang boses niya. Ayos lang po, walang makakaalam, tayong dalawa lang. Lumapit pa ako lalo. Rinig ko ang mabigat na paghinga ni Don Antonio. Ang amoy ng aking pabango at ang kanyang panlalaking amoy ay naghalo sa hangin. Dahan-dahang inilagay ni Don Antonio ang kamay niya sa mukha ko. Gusto mo rin naman, di ba? Opo, gusto ko rin po. Ang init ng magaspang niyang palad ay ramdam sa pisngi ko. Sigurado ka talaga. Opo, ayos lang. Dahan-dahan akong hinila ni Don Antonio palapit. Sa sobrang lapit ramdam ko ang init niya. Niyakap ng mga kamay niya ang bewang ko at sumandal ako sa malapad niyang dibdib. Ang matigas at mainit niyang katawan ay ramdam ko kahit may damit. At noong sandaling iyon na pagtanto ko, tama nga ang dahilan kung bakit nahihirapan si Senyora. Naramdaman ko mismo ang lakas ng pagkalalaki ni Don Antonio. Talaga bang 70 anyos na siya ang init at enerhiya na lumalabas sa kanya ay parang sa isang binata. Naiintindihan ko na kung bakit nabibigatan si Senyora. Pero para sa akin ito ay nakakakilig. Ito ang sandaling muling nabuhay ang mga damdaming matagal nang namatay. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa hapon, buong-buo naming naramdaman ang isa't isa. Gaano kaya katagal iyon? Nagkatinginan kami at tahimik na ngumiti. Inayos ni Don Antonio ang magulo kong buhok. Mirna, hindi ka ba nagsisisi? Hindi po. Ngayon ko lang naintindihan ang sinabi ni Senyora. Mapait na ngumiti si Don Antonio sa sinabi ko. Masyado na palang mabigat para kay Clarissa. Pero ako ayos lang ako. Sa totoo lang nagustuhan ko. Hinawakan ng mahigpit ni Don Antonio ang kamay ko. Nakaramdam ako ng guilt o konsensya pero hindi ako nagsisi. Ano na ang mangyayari ngayon? Sa gabing yon natulog ako na may magkahalong emosyon. Mula noong gabing yon naging ibang tao na ako. Tuwing titingin ako sa salamin, parang nag-iba ang mukha ko. Hindi ko akalaing sa edad na 55 ay makakaramdam pa ako ng ganito. Ganoon din si Don Antonio. Tuwing umaga kapag nagkakasalubong kami, nandoon ang pagkailang pero naroon din ang espesyal na koneksyon. Mirna, ayos ka lang ba kagabi? Maingat na tanong ni Don Antonio. Opo, ayos lang po ako. Sa totoo lang kulang ang salitang ayos lang. Sobrang saya ko. Pakiramdam ko ay muling nabuhay ang pagkababae ko na matagal nang nakalimutan. Pero kasabay nito malaki rin ang konsensya ko. Masakit isipin na pinagtaksilan ko si Senyora. Sir, baka mali po itong ginagawa natin. Pagamin ko sa kanya. Naisip ko rin yan. Pero tumigil si Don Antonio. Pero matagal nang hindi ganun ang relasyon namin ni Clarissa. Sa totoo lang parang magkakilala na lang kami sa iisang bahay. Sa sinabi ni Don Antonio naghalo ang nararamdaman ko. Nakahinga ako ng maluwag, pero mas bumigat din ang responsibilidad ko. Nang hapong iyon dumating na si Senyora galing sa biyahe. Mirna, kamusta kayo habang wala ako sa masiglang tanong ni Senyora? Ganun pa rin po normal lang. Sagot ko nag-aalalang. Baka mahalata niyang nagsisinungaling ako. Pero dahil masaya si Senyora sa kwento ng biyahe niya, wala siyang pinaghinalaan. Mula ng gabing yon bumalik sa dati ang routine sa bahay. Pero ang hangin sa pagitan namin ni Don Antonio ay nagiba na. Isang tinginan lang naaalala namin ang nangyari noong gabing yon. Ilang araw ang lumipas tinawag ako ni Don Antonio. Mirna,
Punta ka sandali sa opisina ko. Seryoso ang mukha ni Don Antonio sa loob ng opisina. Ano sa tingin mo ang nangyari noong nakaraan? Hindi ko po alam. Magulo po ang isip ko. Sa totoo lang hindi ako nagsisisi. Sa halip nagpapasalamat pa ako. Ang pag-amin ni Don Antonio ay lalong nagpalambot sa puso ko. Hindi ko inakalang magiging ganito ang relasyon natin matapos ang 10 taong parang pamilya. Pero hindi masama. Siyempre, naawa ako kay Clarissa. Pero matagal nang tapos ang init ng pagsasama namin. Ang mga salita ni Don Antonio ay parang nagbigay sa akin ng pahintulot. Kung ganun ano pong gagawin natin? Mag-ingat tayo. Ayaw kong masaktan si Clarissa. Ganoon nagsimula ang aming lihim na relasyon. Kapag umaalis si Senyora, nagiging malapit kami ni Don Antonio. Noong una akala ko ay pisikal na atraksyon lang. Pero habang tumatagal lumalalim ang damdamin namin, hindi ko maramdaman na 70 anyos na siya. Mas kaakit-akit pa siya kaysa sa mga batang lalaki. Ang kanyang pagiging mahinahon at maalalahanin, dala ng karanasan ang bumihag sa akin. Mirna, hindi ko akalaing sa edad kong ito ay makakaramdam pa ako ng ganito. Sabi ni Don Antonio, habang hawak ang kamay ko isang hapon. Bakit niyo naman po nasabi yan? Sa edad kong ito nakilala kita. Pinaramdam mo sa akin ang bagong pag-ibig. Nang marinig ko ang salitang pag-ibig, kumabog ang dibdib ko. Hindi lang awa o kuryosidad ang nararamdaman ko, kundi higit pa doon. Ako rin po dahil sa inyo, sir. Parang natuklasan ko ulit ang sarili ko. Talaga aling parte. Ang pagiging babae ko po, akala ko kinalimutan ko na yun. Ngumiti ng mainit si Don Antonio. Napakagandang babae mo, Mirna. Ano naman kung may edad na hindi mahalaga yon? Tuwing naririnig ko iyon, pakiramdam ko ay isa akong bulaklak na namumukadkad. Bumalik ang kumpiyansa ko bilang babae. Pero habang tumatagal lumalaki ang konsensya ko kay Senyora. Lalo na kapag nakikita kong umaasa siya sa akin. Mirna, ang saya-saya ko ngayon, sabi ni Senyora isang araw. Talaga po mabuti naman po. Mula noong sinabi ko sa iyo ang problema ko, gumaan ang loob ko. Kaysa soluhin ko lang ang problema. Habang naririnig ko iyon, nalilito ako. Nakakahanap ng ginhawa si Senyora sa pag-o-open sa akin. Pero ako naman ay may relasyon sa asawa niyang dahilan ng problema niya. Habang tumatagal mas lalo akong nag-iingat. Mas nagpapakanatural ako sa harap ni Senyora at mas maingat kay Don Antonio. Pero mahirap itago ang damdamin. Bago matapos ang tag-init nagkaroon ng banta sa aming relasyon. Nagsimulang makapansin si Senyora ng mga pagbabago. Mirna, parang may nagbago sa'yo. Ang kinis ng mukha mo, blooming ka. At si Antonio parang mas masayahin kaysa dati. Matalas ang pakiramdam ni Senyora. Kayo ha? May pinaplano ba kayong surprise o magandang balita? Akala niya ay may sorpresa kaming inihahanda. Pero dahil sa asiwa naming reaksyon, nag-iba ang hinala niya. O baka naman may pinag-uusapan kayong hindi ko alam. Wala siyang kumpirmasyon pero nagdududa na siya na may kakaiba. Noong hapong yon, sinabi ko kay Don Antonio ang sinabi ni Senyora. Sinabi ni Clarissa yon. Naging seryoso si Don Antonio. Kailangan nating mag-ingat. Matalas ang pakiramdam ni Clarissa. Anong gagawin natin? Sa ngayon magdoble ingat tayo. Umarte tayong normal. Lumipas ang ilang araw at lalo akong kinabahan. Isang araw nakita ako ni Senyora na naglalaba. Mirna, nag-i-exercise ba si Antonio ngayon? Exercise po? Oo, parang mas madalas siyang magpalit ng underwear brief ngayon kaysa dati. Namula ako bigla. Baka po dahil mainit ang panahon kaya pinapawisan. Ganun ba sa bagay matanda na siya, kaya baka nag-iingat sa kalusugan? Mukhang naniwala naman si Senyora, pero pinagpawisan ako ng malapot. Mula noon, lalo akong naging maingat. Minsan nahuhuli ko si Senyora na nakatingin sa amin ng matagal, pero parang hindi pa siya sigurado. Parang may kakaiba sa bahay ngayon. Bulong ni Senyora sa sarili minsan, pero hindi niya matukoy kung ano. Tumagal ang ganitong sitwasyon ng 1 linggo. Isang araw tinawag ako ni Don Antonio. Mirna, sa tingin ko kailangan na nating itigil ito. Nabigla ako. Bakit po biglaan? Nakakahalata na si Clarissa. Kung magpapatuloy ito,
Puno ng pag-aalala ang boses ni Don Antonio. Myrna, mahirap din sa akin. Pero ayokong saktan si Clarissa. Sa isang banda pareho kami nang iniisip. Ang takot kung hanggang kailan namin maitatago ito. So tatapusin na po talaga natin. Tingin ko yun ang tama para sa ating lahat. Hinawakan ni Don Antonio ang kamay ko. Salamat, Myrna. Pinaramdam mo sa akin ang ganitong emosyon sa edad ko. Salamat din po. Ganoon natapos ang maikli naming relasyon. Desisyon namin ito bago pa kami tuluyang mahuli. Nanghihinayang ako, pero nakahinga rin ng maluwag. Hindi ko na kailangang makonsensya araw-araw. Mula noon, bumalik kami sa pagiging amo at kasambahay. Pero sa mga sandaling nagkakasalubong kami, nandoon pa rin ang espesyal na tinginan. 3 buwan na ang nakalipas mula nang itigil namin ang lahat. Noong una, sobrang awkward. Hindi ko alam kung paano kikilos sa harap ni Don Antonio. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik sa dati. Mukhang hindi nalaman ni Senyora ang buong katotohanan. Ang alam lang niya ay may kakaibang atmosphere noon. Myrna, parang ang tahimik ni Antonio ngayon. Puna ni Senyora isang araw. Ganun po ba? Hindi ko naman po napansin. Dati kasi nakikita ko siyang ngumingiti mag-isa, ngayon, hindi na. Nasaktan ako ng kaunti. Mukhang nanghihinayang din si Don Antonio na tapos na kami. Pero naniniwala akong ito ang tamang desisyon. Tahimik na ulit ang araw-araw. Naghahatid ng kape sa umaga na mamalengke, kasama si Senyora ginagawa ang mga trabahong ginagawa ko sa loob ng 10 taon. Ang tanging nagbago ay ang puso ko. Dahil sa karanasang iyon, sa edad na 15 muli kong naramdaman ang pagiging babae. Nabawi ko ang kilig at kaba na matagal nang nawala. Minsan nagkakasalubong kami ni Don Antonio sa hallway, sa sala o sa hardin. Sa mga tinginan namin, naaalala namin ang mga nangyari. Myrna, kamusta ka? Ayos lang po, kayo po? Ayos lang din ako. Maiikling usapan, pero puno ng kahulugan. Alam naming pareho kaming nangungulila, pero alam din naming tama ang distansyang ito. Tratong pamilya pa rin ako ni Senyora. Kahit tapos na ang ugnayan namin ni Don Antonio, hindi nawala ang pagmamahal ko sa pamilyang ito. Mapayapa na ang buhay ko ngayon, pero may isang bagay na iba kaysa dati. Kapag tumitingin ako sa salamin, ibang mukha na ang nakikita ko. Sa edad na 55, puno ako ng buhay at kumpiyansa. Ang maikling karanasang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong sigla. Minsan naaalala ko pa rin iyon, pero nahihiya rin ako. Sa huli nakipagrelasyon ako sa asawa ng iba. Isang padalos-dalos na desisyon ng isang 15 anyos. Dala siguro ng kalungkutan at kuryosidad. Ngayon, alam kong maling desisyon iyon. Hindi ko maalis ang hiya kay Senyora. Kahit hindi niya alam, nagtaksil pa rin ako, kaya ngayon mas lalo kong pinagbubutihan ang trabaho ko. Bilang pambawi, mas inaalagaan ko ang pamilyang ito. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na mauulit iyon kay Don Antonio. Kahit tumanda na, hindi dapat nawawala ang tamang pag-iisip. Ngayon, kanya-kanya na kami ng buhay sa iisang bahay. Ginagampanan ko ang tungkulin ko bilang kasambahay araw-araw. Nagkamali ako, pero naniniwala akong nakabalik na ako sa tamang landas. Ito ang totoong kwento ng aking pagkakamali. Upang hindi na maulit pa, patuloy akong mamumuhay ng tapat bilang si Myrna, ang kasambahay sa mansyon ni Don Antonio. Maraming salamat sa pakikinig sa mahabang kwentong ito. Kung may nakikinig man hanggang dito, pakiclick ang subscribe at like at mag-iwan ng komento na napakinggan ko ng maayos. Malaking tulong po iyon.